Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Isang kontrobersyal na akbang naganap kumakailan matapos iurong ang inihaing na impeachment laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ang desisyon na ito ay nagdulot ng sari-saring reaksyon mula sa publiko lalo na tila may mga aligasyong may kaugnayan ito sa kampanya ng Administrasyong Kuting. Ayon sa mga ulat, ang umano'y panukalang impeachment ay bunsod ng mga isyong inuugnay kay Duterte kabilang ang hindi malinaw na paggamit ng pondo sa ilalim ng Office of the Vice President at sa programa ng Department of Education kung saan siya rin ay namumuno Gayunpaman, sa hindi inaasahang pangyayari, iniurong ang naturang hakbang ng mga nagsulong nito. May mga lumutang na haka-haka na ang pag-atras ng impeachment ay may kaugnayan sa posisyon ni Pangulong Kuting ng Norte Jr. Marami ang nagsasabing ang administrasyon ay maaring nagpakita ng kawalan ng suporta para ituloy ang proseso laban sa pangalawang Pangulo. Ang naturang aksyon ay nagdulot ng usap-usapan na tila nagpapahiwatig ng political na kompromiso sa pagitan ng dalawang mataas na leader ng bansa. Dagdag pa rito, pinupulaan ng ilang sektor ang tila pagiging malamya ng administrasyon sa paghawak ng issue. May mga nagbabanggit na ang hakbang na ito ay posibleng resulta ng pag-iwas ni Pangulong Kuting Jr. na masira ang alyansa o magdulot ng hidwaan sa kanyang hanay. Samantala, ang mga kritiko naman ni Duterte ay nagpahayag ng pagkadismaya. Sinasabing ang pag-atras ng impeachment ay tila nagpapatibay sa kawalan ng pananagutan sa mga isyong inilalaban. Sa kamilang banda, binati naman ng kanyang mga taga-suporta ang desisyon na itinuturing nilang tagumpay laban sa mga mapanirang akusasyon. Sa kasalukuyan, nanatiling bukas ang tanong kung ang desisyong ito ay makakabuti sa pangkalahatang interes ng bansa o magdudulot lamang ng mas malalim na pagkakahati ng mga Pilipino. Patuloy na umaasa ang publiko sa mas malinaw na paliwanag mula sa mga kinauukulan ukol sa naging dahilan ng desisyon na iurong ang impeachment laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte. Well, para nga sa kabuang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago pa lamang sa ating channel ay syempre huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din po kakalimutang mag-iwan ng like at share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat and God bless. Attorney Topacio, isa ho siya doon sa mga yung kumbaga pagka pinag-usapan ni batas sa ating bansa, hindi ho natin mawawala yung pangalan nitong si Attorney Ferdy Topacio. Pakinggan ho natin kung meron ho bang linabag itong si Vice President Sara Duterte doon sa kanyang mga litanya na kung sakaling merong mangyari sa akin, meron na akong nakausap ko na si John Wick at hindi siya titigil hanggat hindi niya kayo na itumbang tatlo, itong si Tamba, itong si Kokak at itong si Bangag, no? Ano na ho, kumbaga ngayon pa lang, kung sakaling itumba nila si Bibi Sara, paplakda rin yung tatlong epal na yon. Ito, pakinggan ho natin. Attorney Ferdy Topacio, yes, show Topacio. Ito mga kababayan. Hindi pwedeng kasuhan yung parang yung ginagawa ni VP Sara yan eh. Oh, walang actus ang tawag doon, actus reus, criminal act. Hindi po punishable, hindi crime yung kung walang actus reus, kung mens rea lang. Kung iniisip ko lang gumawa ng krimen, pero hindi ko naman ginawa, wala, kahit ang sabihin mong, There's no such thing. halimbawa, sabihin ko, papatayin ko yan si Paduano. Kunyari lang, example lang. Kunyari lang. Pero pagka naririnig ko yung hugot nitong si Attorney Ferdy, gugurgurin ko yung si Paduano, parang meron mo siyang pinanggagaling. Oo, kumuha ko ng barel, nilagyan ko ng bala, kinas ako. Yun ang Hindi ko naman tinuloy. Hindi pa rin masama yun. Hindi pa rin? Papatayo kayong Paduanong yan. Abusado yan. Pero hindi ko naman ginagawa. Ay, kinasan na, ni Wendell. Wala yun. Wala naman nangyari. Wala pa. Pero sabihin ko, uy, Victor, abusado yun si Paduano, patayin mo nga. Sinabi mo, sige boss, papatayin ko. Hindi mo naman pinatay. Buhay pa. Anong krimen dun? Walang krimen doon. Kaya itong si Bonjing Secretary Boying Remulla,
sablay na naman ho dito sa isa na to. Ano ho kasi sila, sa DOJ ho yung mga panahon na to. Yan ho, libangan nila. No, pagka merong issue, kagad ho na naglulundagan ho sila kagad. No, pagka lalo-lalo na dito kay Vice President Sara Duterte, pagka yan ang issue, naku po, mabilis pa sa alas 4, meron ho silang ilinalabas na statement, meron hong subpoena, show cause order, at kung ano-ano pa, matakan nyo, pangalawa sa pinakamataas na opisyal sa ating bansa. Isusubpina ng DOJ. Anak ng toko. Pwede mo masabihin, hindi mo alam kung biro o galit o ano. Basta hindi tinuloy. Meron pang ulalo. Ubus na yung oras natin. Siguro bukas na lang natin italakay yan. Opo. Oo. Anyway, Ayan na. at kasi kailangan na nating magbigay daan sa susunod. Ayun na nga mga kababayan, abangan ho natin bukas itong Yes Yes Yo Topacio. Alamin ho natin kung ano yung mga explanasyon, yung mga legal na opinion nitong si Attorney Ferdy Topacio kaugnay doon sa mga naging pronouncement nitong si Vice President Sara Duterte. Dito naman ho mga kababayan, pakinggan naman ho natin ang mga punto de vista nitong si Attorney Vic Rodriguez kaugnay sa mga ginagawang panggigipit pa rin ho ng administrasyon dito kay Vice President Sara Duterte. Heto si Attorney Vic. Inuulit ko yung panawagan eh. Panawagan ko na rin bilang mamamayang Pilipino. Tatandaan ninyo, ako nagpakita ng negative result, di ba? Tapos patuloy na naglalabas. Sa ano ho ito, sa hamon pa rin ng ating mga kababayan na dapat itong si Marcos Jr. ngayong mga panahon ho na to nagpapa-hair follicle test na. Yan, may lumabas na video, dine-deny, mere denial will not suffice. For heaven's sake, you're the topmost official of the land. And the accusation being heard against you is very, very serious. What you should do is submit yourself to a fair, open, transparent hair follicle drug test now. Put an end to that issue and put stability back in governance. Put stability back in government and put stability back in our country. Simple lang naman ho kasi yun mga kababayan. Bakit ba hindi pa kasi tumalima itong si Marcos Jr. sa hamon ng marami sa ating mga kababayan? Dapat magpa-hair follicle test na para matapos na ho itong lahat ng kaguluhan na to, lahat ng agam-agam ng ating mga kababayan. Hindi natin malaman na kung nasa tamang kaisipan pa itong Pangulo na to. Wala ho tayong alam eh. Lahat ho tayo, hindi ho natin malaman kung anong iisipin, gagawin natin sa mga kaganapan na to. Kasi wala hong closure eh. Yun hong hinihintay ng ating mga kababayan, magkaroon ng closure dito sa issue na kung saan mapahanggang sa ngayon hindi pa rin hong masagot kung itong presidente na to nasa tamang katinuan. Yun lang hong problema natin dito mga kababayan. Puro mga abogado ho muna tayo ngayon. Dito naman pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Attorney Salvador Panelo. Kaugnay ho doon sa pagsasampa ng kaso laban dito kay Vice President Sara Duterte ng mga kawani ng PNP. Ito mga kababayan, galing ng SMNI News to. Mag-subscribe ho kayo kung di pa ho kayo nakasubscribe dyan sa SMNI Game. Dun sa report na yan. Well, yun naman inaasahan natin. I was hoping na mauna sila mag-file ng kaso. Naunahan pa sila ng mga pulis. Pero talagang ganyan. Tagal na natin sinabi, tutuloy-tuloy nila yan. Hindi sila titigil. Hanggat hindi na-impeach, or 2, hanggat hindi nakukulong. O yan. Yan ang mga pagpupunta particular sa terorista. Naku. Tama lahat yung mga sinasabi niya. Oo nga, Teresa, kailangan gamitin yung anti-terrorism law laban sa Vice President. Doesn't make sense kasi, Teresa, Kung yung Kitepes, ginawa rin nila. It makes sense at that time. It doesn't make sense also today. Oo nga wini-weaponize nila yung batas laban sa mga kalaban nila sa politika. Ganun ang nakikita ng mga kababayan natin, Attorney Sal. Yeah. Tuloy-tuloy yan. Palagi din yan. Kaugnay naman sa tensyon, Attorney Sal, sa paglipat kay Attorney Lopez, inalis Attorney Sal ng AFP ang mga sundalong miyembro
ng VP-SPG dahil daw natanggap ang subpina mula sa PNP. Ang masaklap, attorney, ayon sa ilan nating kababayan na sinabi ni AFP Chief of Staff General Bronner na hindi daw nagawa naman ito ang kanilang tungkulin na protektahan ang Vice Presidente. Ano masasabi mo doon, Attorney Sal? Nagkulang nga ba yung mga security ni Vice President? Ano sabi niya? Hindi na dagdagan? Dadagdagan. Inalis. Kasi based sa subpoena ng PNP, naalis ng AFP. Tapos ang sabi daw ni Bronner, General Bronner, na hindi daw nagampanan, no? Yung kanilang tungkulin na protektahan nila yung Vice Presidente. Teka lang ho mga kababayan, kakapasok lang ho. Magkasama ho. Magkasama ho itong si Tambaluslos at itong si Grace po diyan sa Sheraton Hotel ha. Ito ho, House Speaker Martin Romualdez and Senate Panel on Finance Chair Sen Grace po are now in Sheraton Hotel ahead of Bicameral Conference Committee meeting for the 2025 national budget. Ayan na ho mga kababayan, magbabaycam na sila. Diyan na ho papasok yung mga diyan nagaganda usapan. Diyan na sila magkakasundo. Diyan ho nila pagkakasunduan kung tatanggalin yung AKAP, tatanggalin yung mga kapritsyon ng mga congressman. Kasi ngayong mga panahon na ito mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ho yung yung pondo na yan, yung AKAP-AKAP na yan. Kasi sabi, dadagdagan daw yung pondo ng OVP at tatanggalin yung AKAP na yan. Ang nangyari ho mga kababayan, nasunod pa rin ho yung version ng House of Representatives, yung binigay na pondo dito kay VP Sara, yung 733 million. At malamang sa malamang, yung AKAP, yung walang habas na pamimigay na ayuda ng administrasyon na to, tuloy-tuloy pa rin ho yan mga kababayan sa susunod na taon. Grabe, kawawa ho sa bayan ng Pilipino dito sa nangyayari na to. Tuloy natin. Madaling sabi, pinapalitan nila. Ang ginawa nga ng dati niya security, protection siya. Puro kaya tinanggal. Si protection siya. Kaya pinalitan. Hindi totoong drama lang ang pagkakasakit ng dalawang staff ng Office of the Vice President. Ayon kay VP Sara, malinaw itong resulta ng pangaharas ng mga kongresista. Kaugnay nito, naglabas ng pahayag ang Veterans Memorial Medical Center sa sitwasyon ng dalawang staff ng OVP na kasalukuyan naka-admit sa naturang ospital. Na ito ang balita ni Almar Porzuelo. Alam po ninyo, sintido ko man ang dapat gamitin dito. Sabihin nila drama. Sabihin nila umarte. Naka-confine na nga sa Veterans Memorial Center. That is a government hospital. So pagkatiwalaan nyo, kayo nasa gobyerno. Dahil hindi naman to-confine yan kung hindi kailangan. The fact is, they're still there. Sabi ng tagapagsalita, pinomonitor nila. Sabihin talagang may sakit pa. May sakit. Otherwise, dinischarge na nila yan. From the very beginning, nakita nila walang sakit. Sa inirekomendang budget ng Kamara ng OVP dahil wala daw formal na request na taasan ito, gayon pa man Attorney Sal, posible pa ba itong magbago pagdating ng BICAM? Ang tanong dyan kung, I'm not sure kung madadagdagan or baka mabawasan during BICAM, Attorney Sal. Ano masasabi mo dito? Well, as far as the Vice President is concerned, it doesn't matter whether they approve or disapprove. Di ba binigyan na lang ng discretion? Kasi basta siya, trabaho niya. Kung wala kayo bibigay na budget, maraming tutulong sa kanya galing sa tao. Isa rin sa posibleng matala kay Attorney sa BICAM ang pag-zero ng Senado sa ayuda para sa Kapos Sangkita Program o yung AKAP. Unang ilipat ang Senado ng yung 39 billion pesos na pondo ng AKAP sa ibang programa ng DSWD tulad ng sa Senior Citizen Retirement Pension o Senior Citizens Retirement Pension, Kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services at livelihood programs. Para naman ito sa mga magsasaka at mangingisda. Kasi nga ito nga, Attorney Sal, di ba, yung AKAP nga ay sinasabing ginagamit ng mga politiko, yung AKAP, tupad, ano pa yung isa na ginagamit ng mga politiko pang payout at sinasabing it's a form of vote buying, Attorney Sal. Gano'n lang ang ginagawa niyan. Para sa akin kahit saan nila ilagay yan, basta makarating sa tao.
But hindi mo mapipigilan ang paggamit ng mga politiko. Ever since, ganyan naman sila. Attorney Sal, pero yung tanong daw ng mga netizen, bakit daw lagi nagbabasa si Congressman Acop sa mga tanong niya? Parang halatang scripted daw yung mga questions ni Attorney Sal. In other words, Ganyan si Kong Ako, na-validate yung matagal na namin sinasabi ni Presidente Duterte na sinungaling talaga itong rebelding sandalang ito. Kaya kasi, yung mga nasa media, pinapatulan nyo puro nga kasinungalingan. Meron nang sinabi ang AMLA. Ito naman Quadcom, sinabi na nga nag-issue na hindi sila Alam niyo mga kababayan, kung napansin niyo, mula kahapon, ayaw ho talaga natin talakayin yung sa Quadcom na yan. No, hanggat maaari, ayaw na ho natin silang bigyan ng platform. Ayaw na ho natin, kung habang ho kasing pinag-uusapan natin yung issue mga riniraise nila doon sa walang kwentang committee na yun, lalo ho nilang ginagalingan. Kaya mas mainam na wag na ho nating pansinin kasi alam naman ho natin na puro kabalbalan lang naman ho ang mga pinagsasabi nila dyan sa Quadcom na yan. issues ng certification na yun Yun ay ang tinalakay mula kahapon. ang in-issue nga nila. Napakarami nga hong anggulo doon na napakasarap gawa ng reaction video. Pero noong sinoplak nitong mga congressman, itong si Trililing, parang gusto ho natin gawan sa totoo lang. Pero kahapon talaga pinigil ho natin na hindi gawan ng reaction video kasi ang ang labo No, alam naman natin na puro kasi nungalingan ng mga winiwika ng mga congressman dyan sa Quadcom. Tapos gagawin pa natin ng reaction video. Parang nagpapagamit ho tayo doon sa mga kabalintunaan nitong mga congressman na to. Sa totoo lang. Hindi galing sa kanila. Tapos pinipilit pa nilang imbestigahan. Na-imbestigahan na nga At sinasabi na nga, i-imbestiga lang kami kung may illegality. So, ibig sabihin, walang illegality. Panoorin naman ho natin ang ilan sa mga nagsalita dyan sa mga nangyaring pagtitipon sa EDSA nung mga nakaraang araw. Heto ho. Nakita niyo naman nung tinamaan ng bagyo ang Pilipinas sa Bicol. Tinanong si Presidente, anong dapat natin gawin? Aba, umamot ang unang bangag. Aba, tinanong siya kung anong dapat gawin kasi ang mga tao sa Bicol namamatay na dahil sa baha. Ngumiti lang ang bangag, anong dapat natin gawin? Tama, di ba? Yun ho ang mga kaganapan noong mga panahon na yun. Tinatanong ho niya yung kanyang mga gabinete kung anong dapat nilang gawin. Kung di ba naman bangag tong presidente na to, di ba? Kaya ano sabi ni VP Sara? Hindi siya marunong magpresidente. Yun ho talaga problema natin. Hindi siya marunong magpresidente. Itong si Marcos Jr. Kung hindi ka pa naman bangag, ikaw ang presidente pero hindi mo alam kung paano mag-solve ng community. Hindi mo alam kung paano mag-solve ng problema sa bansa. Correct! Ngayon, sasabihin ng mga media, kaya lang kayo nandyan, bayaran kayo Hoy, media-medyahan, walang bayaran dito. Mahal namin ang pamilya Duterte. Bakit? Ayaw namin ang adik, kaya mahal namin si Duterte. Duterte, maganda siya magpatakbo ng lugar at ng ating bansa. Noong panahon ni Duterte, napakaganda pumunta ng ibang bansa, ipagyabang na isa kang Pilipino. Pero ngayon, nakakahiya na maging isang Pilipino sapagkat meron tayong Pangulong bangag. Naku, natumbuko itong si Sir. Palakpakan ho natin. Nanantoka. Di ba? Yan ho yung nakakapagbigay buhay doon sa mga kasama nating OFW na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. No? Yan ho ang mga gustong marinig ng ating mga kababayan. Talagang lumalakas ang loob, di ba? Talagang nabubuhayan ng pag-asa yung mga kababayan nating OFW pagka mga ganyan hong naririnig nila. Saludo dito kay Sir. Palakpakan pa ho natin ng isang beses pa. Mahusay itong si Sir. Saludo. Noong panahon ni Duterte, yung Manila Bay, puno ng basura. Dumating si Duterte, yung Manila Bay, parang sa ibang bansa, na beach. Gamit ang mamasyal. Ngayon pumalit si Bangag, parang siya din naman ulit. Panahon ni Duterte, ang mga adik nagsitaguan.
naman ng Presidente, lahat ng adik pumalik na naman. Correct, talaga. Napo, ano eh. Kumbaga, solidong-solido itong mga banat nito, sir. Sa loob ng galing. Nangampanya si Bongbong Marcos, anong sabi niya? Pag ako ang nanalo, 25 lang ang isang kilong bigas. Naupo ang bangat. Ang bigas ngayon 60, ang Cebu bumaba. Ang pangako niya, bigas ang bababa. Ngayon siya ang naupo, bumahal ang bigas, bumaba ang Cebu. Grabe. Naman yan. Ngayon, tignan nyo naman ang mga binoto nating Senado na mga alagad ni Presidente Marcos Bangat Jr. Kung maka-imbestiga sila kay Sara Duterte, nung humihingi si Sara Duterte ng pondo, abay si Ira Hontiveros, yung si Risa Hontiveros, kung maka-imbestiga, akala mo naman anghel. Ikaw ang tanongin namin ni Risa Hontiveros, yung kinurakot mo, yung ninakaw mo, na 90 billion sa PhilHealth, saan mo pinunta? Oh. Tapos kung maka-imbestiga ka, akala mo malinis ka? Isang Yo. crocodile na malaki. Tapos yung Walakpakan natin itong sir. Ayos. Okay itong mga tirada niya. Okay. Marcos naman, Martin Romualdez na parang elepante. Yang laki ng tiyan mo, bawasan mo bago ka magpresidente. Wala nang uupo sa inyo, kaya lang kayo naupo sa Senado at sa Presidente dahil sa kay Sara Duterte. Kung hindi lang kayo lumikit kay Sara Duterte, kahit kagawad hindi nyo makuha. Yun. Wala kayong nakukuha, wala kayong utang na loob. Yang tatay ni Marcos na si Ferdinand Marcos, ilang presidente ang dumaan, namatay ang tatay mo, hindi nila nailibing. Kasi ayaw ng taong bayan. Dumating si Duterte sa pagkapangulo, ipinalibing ang tatay mong bangag ka. Ngayon, ikaw ay lumikit sa Duterte, nanalo ka dahil sa kawalan niyan mo at wala kang utang na loob. Nung naupo ka, tinraidor mo ang pamilya Duterte. Ngayon, Palakpakan natin itong si sir. Solido talaga, lahat solido. ng anti-Duterte, alam mo na ang meaning yan. Ibig sabihin, adik yan. Pag ang tao galit sa kay Duterte, adik yan. Correct. Pag ang Senado galit kay Duterte, adik yan. Correct. Walakpakan. Pagka yung mga kumukontra sa mga Duterte, alam na ho natin, kung hindi naman lahat adik, sir. Kung di ko rakot yung mga yan, adik. Pagka ako kasi nakaupo, Duterte, kahit pa paano, naiibsan yung korupsyon. Kahit pa paano, medyo alangan itong mga crocodile na to ng mga rakot dahil nakikita ho nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang napakalinis ho kung makapagpatakbo ng pamahalaan. Paano ka nga naman mangurakot na kung nakikita mo tong si Tatay Digong na, di ba? Kinakain ho sa Malacanang, galunggong at munggo. Yun ang pinapakain niya kahit mga bisita. Kung gusto nyo kumain ng masarap, gastusin nyo yung sariling pera nyo, kain kayo sa labas. Pero pag tayo ay nasa Malacanang, kahit dito man lang, ipakita natin sa mga pupunta na kung hindi natin basta-basta winawaldas yung pera na sambay ng Pilipino. Isang sabaw, isang ulam, isang kanin, saka juice, pwede na yun, di ba? Ang mga congressman sa representative ng House Committee, galit kay Duterte, adik din yan. Kaya lahat ng galit kay Duterte, ayaw kay Duterte, matik na yan, Mga adik. adik yan lahat, pati ang Oh. Yung iba hindi adik sa hindi sila adik sa ipinagbabawal na pulburon. Mga adik ho sila sa kapangyarihan, adik ho sila sa pera, adik ho sila sa impluwensya. Yun ho ang kinaaadikan nila. Pero majority sa mga yan, adik sa pulburon ho. Kaya ito ang sigawan namin. Lahat kami nandito, galing sa iba't ibang panig sulok ng Pilipinas. Isa lamang ang sigaw namin, Marcos Demonyo, kung mag-resign ka na, huwag kang magpa-under sa asawa mong parang zombie kung maglakad. Huwag ka rin magpa-under dyan sa pinsan ng asawa mong parang baboy kasi Romualdez. Huwag kang magpa-under dyan sa asawa mong zombie kung maglakad.
Kaya ikaw naman, pag in-interview ka, Bongbong Marcos, yung bunganga mo, ayusin mo. Kasi napaghalatang kang napaghalatang kang adik. Malakas, walang Kasi kumain pag to. in-interview ka, ngayon, ipapapatay niyo pa ang ating mahal na Vice Presidente? Nagkakamali kayo dyan. Kahit ialis niyo pa ang mga bodyguard, ang sundalo ng Moro ay handang mag-bodyguard at sumuporta sa kay Duterte at sa anak niya. Kaming mga Muslim, handa kaming magpakamatay para sa pamilya ni Duterte. Dahil dyan, mag-resign na kayong lahat dahil wala kaming mapapala sa inyo. Puro kayong bangag, puro kayong adik, puro kayong bobo. Bobo, malaking bobo, hindi small. Ayun na nga ho, mga kababayan, napakatindi ho kung bumalagbag nitong si Sir, no? Ibang klase. Tawid ho tayo, lipat ho tayo ngayon. Dito sa press con, itong si Vice President Sara Duterte, ibang klase ho, no? Talagang yung mga kababayan natin sa Mindanao, yung mga Muslim, handang makipagbalagbagan para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ho kasi maganda yung kuha natin kahapon dito sa interview na to nitong si VP Sara, pero napakarami pa ho pala niyang malalaman na sinabi dito sa interview niya na to sa media. Tuloy ho natin, mga kababayan. Considering Congressman Manix Talipe, the majority floor leader is backed by the administration po. Okay. So, at the moment, no, there was an initial meeting with senator candidates of the PDP party. And I am not a member of PDP. They've been trying to recruit me, and I've been telling them that I have to think about joining a party because right now I am enjoying that I am free and I don't have to answer to a political party and I don't have to toe the line of a political party. So I have to think about that. But I told them that I can help you strategize on what to do. Initially, during the meeting, I gave them suggestions. On what they can do, on how they can strengthen their campaign, on how they can strengthen the branding. So that's about it for now. There was no talks of campaigning. Yes, but I told them if you need someone to talk to about strategizing on how to run the campaign, I'd be glad to help. I'd gladly help. And then for local, as of the moment, I am committed to Davao City only. But apparently doon sa Davao City, sinasabihan nila ako, wag na lang daw ako sumali doon. I have my own problems. So, yun pa lang ang nabigyan ko ng commitment. Yung ibang mga local na mga candidates na mga kaibigan, wala ako pang nabigay na commitment. But sa tingin ko naman, parang wala din sigurong magkaka-interest na hanapin ako or i-request ako dahil lahat ngayon ang term na ginamit ng isang politiko, benga. Tagalog term niya, no? Grabe, bumenga. I know it's an LGBT term. No? It's an LGBT term. Grabe, bumenga yung administrasyon. So, walang gusto na makita or malaman na kaibigan ko sila or kakampis ko sila or supporters nila ako. So, that would make it easier for me since makakapagpahinga ako sa kampanya dahil from 2016 to 2019 to 2022 nangampanya ako. And this time around, since hindi naman ako kandidato, makakapagpahinga ako sa kampanya, makakatutok din ako sa trabaho namin sa Office of the Vice President. And then of course, makakatutok ako sa committee hearings, kung meron pang committee hearings na darating sa susunod na taon sa campaign period.
Pwede pa, ma'am? Yes, sir. Pwede pa, sir? Saan yung mga kasama ko? Pwede pa? Okay, Pwede pa daw, pwede. I'm Abs Daman, no? Elton TV News Online. Ang katanungan ko po sa inyo, ma'am, ay itong threat ay nangyari sa inyo. Seryoso ba ito o kwan lang? Mga political... Serious ito, sir. Nakita mo si Marcos Sr.? Nakita mo kung paano nila, anong ginawa? I'm sure nakita mo yun, sir. Kasi kami, edad namin, di namin nakita. Nakita mo, sir? Naabutan mo? Yes, sir. Oo. So, very serious. Ito. This is not a, parang laro-laro lang para sa kanila. Seryoso. Yun ho kasi ang problema dito sa administrasyon. Pagka hindi ho nila nakuha sa sa kasuhan o sa pakiusap, sa pera, sa suhol, ginugurgur ho talaga nila. Kaya dapat dito kay VP Sara, kailangan ho niyang mag-ingat. At kung ano man yung mga plano niya sa mga susunod na panahon, sa tingin naman natin, hindi naman ho yan katatakutan at hindi naman ho magiging banta sa mga makakapangyarihan ngayon si VP Sara kung hindi nila alam ang kapasidad ng ali na yan. Alam ho nitong si VP Sara, kaya ho niyang baliktarin ang sitwasyon sa isang gabi lamang. Kaya ho niya yan. Ha? Kung gugustuhin lang niya, pwede na ho siyang manawagan sa mga nangyayari ngayon. Yung pagkakataon ho, hindi lang ho mga taga-suporta ang marami dito kay VP Sara. Yung pagkakataon ng tadhana, kampi dito kay VP. Bakit kampi? Nakikita niyo naman ho mga kababayan, puro kabalbalan, puro kapalpakan ngayon nangyayari sa ating bansa. Di ba? Nakikita niyo naman ho, pagkain, kriminalidad, droga, bangag yung mga nakaupo sa pamahalaan, walang direksyon ng ating bansa, flood control, korupsyon. Ang pagkakataon at sitwasyon, hindi naman ho pinapaboran ng administrasyon. Hindi ho siya pinapaboran. Kaya nakikita nyo, nagpapanik sila kasi alam nila na konting kurot lang sa sambayan ng Pilipino, mabubuhayan ho, maiirita ang sambayan at lalabas sa karsada. Ang dali lang ho Kayo, hindi nyo ba napapansin? Puro krimen tayo ngayon. Konting ulan lang, lubog ang buong Luzon. O anong plano nyo? O sa mga taga Bicol, ang dali ho di ba? Yung mga empleyado diyan sa PhilHealth. Yung mga kababayan nating magsasaka. Pag ho yan isiniko mo lang ng konti, hindi wala ka pa bang balak gawin? Habang buhay na lang ba tayong ganito? Napakadali ho. Ang sitwasyon nakapabor dito sa ali. Kumbaga, ngayong mga panahon na to, hayaan nyo lang, walang problema. Okay lang, pagbigyan muna natin sila. Pero kung sakali hong manawagan nitong mga Duterte na to, na talagang lumabas na tayo para singilin ang administrasyon sa kanilang mga pinangako nung nagdaang eleksyon, maghahalo hong balat si tinalupan. Sila sa gusto nilang gawin. At alam natin ang capacity ng isang Marcos. Okay, madam, tinulungan ko ang tatay mo nung panahon niya tumakbo, and then ikaw naman, ang anak naman. Tinulungan niya ako. Tinulungan ko siya noong 2016. Tapos tutulungan ba niya ako sa 2028? Hindi ko alam. Dahil noong 2022, wala. Noong 2022, wala siyang active help na ginawa. Sinabi lang niya na kaya niya yan. Na yun din ang sinasabi niya hanggang ngayon, kaya niya yan. So heartwarming, no? Pag ang magulang mo, ganyan lang yung sinasabi, kaya mo yan. Wala man lang, parang, uy, kawawa ka naman. Uy, parang, anong matutulong ko? Uy, kailangan mo ba ng doktor, abogado? Kaya kayo, huwag kayong mangamba. Huwag ko kayong mangamba kay VP. Kung si Tatay Diggs, ganun na lamang ho yung tiwala niya dito kay VP. Dapat ho natin, kung pinagkakatiwalaan natin tong si Tatay Diggs, pagkatiwalaan ho natin ang kanyang pagtitiwala dito kay VP na kaya niya yan. Huwag kayong maawa, huwag kayong malungkot. Bagkus ipagdasal ho natin itong ating VP at talagang suportahan ho natin. Bukas kung meron hong mangyayaring malaking pagkilo sa yan na nga ba sinasabi natin, no? Alamin na lang ho natin bukas kung ano mangyayari, no? Diyan sa
meron ho atang magiging galaw sa EDSA bukas, no? Kaya naman, yung mga kababayan nating malapit lang dyan sa area, malamang magkikita-kita na ho tayo bukas. Heartwarming kung ganyan yung concern ng magulang mo. Yes, another question from my end, ma'am. Yes, ma'am. What's your reaction to the MNLF's offer to provide security for you if in case your current security will be pulled out? Yes, nagpapasalamat ako, ma'am, sa Moro National Liberation Front, MNLF, sa kanilang offer na tulungan ako sa security. But right now, meron na akong mga kaibigan na gumagawa ng paraan kung paano gawin ang aking security in case na magkakaproblema talaga kami with the armed forces of the Philippines, particularly the unit ng Presidential Security Command. So are you saying, VP, na no matter what, hindi niyo tatanggapin ang PSPG ng PNP that will take over for PPSPG po? Yes, ma'am. Ang ano kasi, ma'am, Wala niya mga yan. ang Presidential Security Group o PSG na ngayon ay pangalan niya PSC, Presidential Security Command. Ang batas na gumawa nun, may mandato siya. Ang mandate niya is the protection of the President and his family, protection of the Vice President and his family. At meron pang iba. So, ang PSC kasi is a command under the Armed Forces of the Philippines. Walang mga pulis doon. AFP yan sila lahat. Ang mandate ng PSC, President and Vice President. Bakit? Bakit yan ang mandate nila? Kasi our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ng reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin yan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, babalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin. Grabe, no? Ang ganda nitong si VP, no? Pag nakikita ko siya, sobrang yung puso natin, tuwang-tuwa. Yung tumitibok yung puso natin, nakikita ko tong si VP. Gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution para na that is something I have to think about again as well. So yun. The PSG, now PSC, is a unit of the Armed Forces of the Philippines. Its mandate, President and family, Vice President and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve. Wala doon sa usapan ang Philippine National Police. Super last po from OVP Media. Based on the DBM COA Joint Circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction? Sorry ha, ulitin mo yung tanong. Based on DBM COA Joint Circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction po? Sino nagsabi? Based ma'am sa DBM COA Joint Circular. Kaya nga, sino nagsabi nung nabase doon ay may violation? This is question from Sir JC from OVP Media po. I'll ask po. Oo, but someone has to have said kung balikan nyo na Sige, lang. balikan natin. Last one from Mr. Choliver Orquiza. Good afternoon again, ma'am. Balikan ko lang yung local, no? On a local front. I can see former Vice Mayor, former Mayor Beng Limang po nandito ngayon. And it is a public knowledge na nung last election, isa siya o kundi siya lang yung bukod tangi talaga na pinakita yung suporta
sa'yo bilang sa pagtakbo ng Vice President. And now she is running under a group na kumbaga kalaban ng sinasabi niyong hindi niyo kilala na kongresista. Okay, kilala ko si Mayor. Grabe, ang ganda ni Bibi. Ano yung muna natin, enjoy yung muna natin, appreciate natin ang sobrang kagandahan ng ating Vice Presidente. Palakpakan natin, di ba? Di ba? Pagka hindi ho nagdodroga, pagka lalaki ganito kapogi. Pagka babae, ganyan ho kaganda. Tignan niyo si Ma'am Cathy Binag. Tignan niyo siya. Fresh na fresh. Ang ganda-ganda ho kasi hindi nagdodroga. Itong si VP Sara, tingnan niyo. Fresh na fresh. Kasi ho, hindi nagdodroga. Pagka kayo hindi nagdodroga, magiging fresh na fresh ako kayo kagaya itong si VP Sara at niya si Ma'am Cathy B. So since nandun si Mayor Beng sa grupong yon, is it safe to say na kung mag-endorse po kayo ng candidate locally, of course, kasama dyan si Mayor Beng at yung kasama ba yung buong partido niya at yung kalaban ng sinasabi niyo hindi niyo kilala for Mayor. Thank you po. Oh, okay. Yes. Sige. Manix Felipe. Well, kung meron pa mang value ang words ko dito sa Zamboanga City at meron pang mga tao na ay, nakalimutan ko, sir. Tama. I'm sorry. Kaya Linalaro na lang. pala ako hindi na mag-endorse dahil nung last endorsement ko, anong nangyari? Sinasabi sa akin ng mga tao na budol sila. Hindi, Sara, nabudol kami dahil sa iyo. Kung saan man ako pumupunta, yun ang sinasabi sa akin. Kaya pala ako nagdesisyon noon na hindi ako mag-endorse. But, let me just say that nakita niyo ang track record ni Mayor Beng Climaco noong siya ay mayor. Nakita niyo ang kanyang mga accomplishments. Ngayon, mayor siya na, ngayon vice mayor ang kanyang tinatakbo. So easily, kung magagawa niya ang pagiging mayor, easily she can do the work, the duties, and the mandate of the vice mayor. Dahil nakatutok lang yun sa legislation eh. So, kung kaya niya ang executive, lalong-lalo na nakaya niya ang legislative. Dahil napaka one track ang trabaho ng legislator, gagawa ka ng batas. So on that point, the voters should think about that. Her achievements, accomplishments as mayor, and her capacity na mag-vice mayor. Lagi ko sinasabi ngayon, ano bang dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Unang-una, pangako. Huwag na kayong maniwala sa pangako, ha? Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, tinupad niya ba? Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yon? So dapat ba naming paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. AKAP, AIX, MAIP, TUPAD, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, hindi dahil gikan yan sa pamilya ng mga politiko tulad ko, hindi dahil galing yan sa may tatay yan na mayor, may kapatid yan na governor, may anak yan na congressman, hindi dahil galing yan sa political dynasty ay ibig sabihin magaling ng kalibre niyan. Huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapelido niya ang gusto nyong kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na eleksyon. Check.
promises. Tanggapin ang ayuda kasi pera ng bayan yan, pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, huwag bumoto dahil kaapelido o dahil nasa political na pamilya yung kandidato. Bumoto kasi chinek nyo yung mga promises niya at chinek nyo yung kakayahan niya. Tulad ng sinabi ko ngayon, nakita natin ang 9 years ni Mayor Beng, ibig sabihin, alam natin na kakayanin niya ang pagiging Vice Mayor. Ma'am, going back po, from Sir Bons Magsumbol of Rappler pala po. He's asking for your reaction based on a DBM COA joint circular. OVP and DepEd daw po violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. Reaction po. No, I will not comment on the assessment of the person asking the question. Anong pangalan niya? Bons Magsumbol of Rappler po. Oo. I will not answer a question na si Bons Magsupol ang nagsabi na there is a violation of the JMC. I will only answer kung nagsabi ang COA if there is a violation of the JMC. Hindi COA si Bons Magrapol, hindi siya Magsumpo. COA. So hindi siya dapat